Isang mapagpalang araw sa iyo, Miss Angel, at sa iyong mga tagapakinig. Tawagin mo na lang akong Alexi. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang naranasan namin na talaga namang nagbigay sa amin ng hiwaga at paniniwala sa mga kaluluwa. Nagsimula yon nang minsang dumayo kami sa lumang bahay ng tita namin sa probinsya, si Tita Linda, na noong mga panahon na yon ay nasa Amerika. Yung bahay niya na yon ay ginawa ng bakasyunan ng mga kamag-anak namin. At pumayag na rin naman doon ang Tita Linda para kahit papano ay hindi daw mabulok ang bahay niya. At paminsan-minsan ay malinis din. Ayaw naman niya itong paupahan dahil para daw yun sa amin na kapamilya niya. Para may matuluyan kami, lalo na pag bakasyon. Si Tita Linda ay balo, pero nakapangasawa siya ng isang Amerikano at doon na namamalagi sa ibang bansa. Pagkakaalam ko din ay hindi siya magkaroon ng anak. Nahihirapan daw itong magbuntis. At yung unang asawa naman niya ay namatay daw agad. Matagal ng panahon. Hindi na ako masyadong nagkaroon ng interes pa sa buhay ng Tita Linda. Excited kami noon dahil yun ang unang beses naming makapunta sa bahay niya para magbakasyon. Marami daw pwedeng magawa doon dahil medyo malapit ito sa dagat at madami daw puno ng mga prutas. Kasama ko noon sila mama at papa, Tia Norma at ang anak niyang si Queenie. Pare-parehas kaming unang beses makakarating doon dahil yung iba naming kamag-anak ay pabalik-balik na. Kami kasi ay busy sa school at ang magulang namin ay bihirang mag-leave sa trabaho. Mahigit 4 na oras ang biyahe namin, Maynila hanggang dito sa probinsya. Literal na probinsya ito dahil puro puno ang nakikita ko. Hindi tulad sa Maynila na puro building at sobrang ingay. Dito ay relax lang at napakatahimik. Hindi din tabi-tabi ang mga bahay at yun naman ang kinakabahala namin noon. Dahil papaano kung merong emergency, parang hindi magkakarinigan dahil sa layo ng agwat ng mga bahay. Namangha ako sa bahay ng Tita Linda. Parang haunted kasi. Sabi ko pa kay mama noon, gaano na ba katanda ang tita para magpagawa ng isang bahay na parang luma? Natawa na lang si mama noon at sinabing hayaan na lang at hindi na alam ng kapatid niya kung saan dadalhin ang pera niya. Kung ano-ano na lang daw ang trip sa buhay. Kahit sa loob ay puno ng mga antik ang mga gamit. Parang sinauna talaga. Creepy at iba ang pakiramdam ko sa bahay na yon. Parang anytime merong lalabas na white lady o kung ano man sa mga kwarto. Parang yung mga bahay sa horror movie. Ganon ang itsura. Nagpahinga muna kami sa sala dahil nakakapagod din ang 4 na oras na biyahe. Hapon na din noon at talagang maaliwalas naman ang paligid. Hanggang sa dumating ang gabi. Nag-iba ang ambience. Nakakatakot talaga. Naghapunan na kami mga around 7:30 p.m. hanggang sa may bumubusina sa gate. At nagulat kami dahil dumating din ang isa pang kapatid ni Mama, si Tia Len. Kasama ang asawa niya na si Tito Marl at ang pinsan naming si Tim at si Laika. Dumami na kami. Mas marami, mas hindi nakakatakot. Unang gabi namin ay wala namang kakaiba. Nakatulog din kami ng maayos at wala din naman kaming inaasahan na mangyari. Dahil ang gusto lang din namin ay mag-relax lang. Kinabukasan noon ay nagkaayaan kaming magpipinsan na maglakad-lakad muna hanggang sa nakarating na kami sa dagat.
Naligo lang din kami at makalipas ang isang oras ay nagpasya na din kaming umuwi. Tahimik noon ang pinsan namin na si Tim, kaya pinipilit namin siyang magsalita dahil hindi kami sanay na may tahimik sa pamilya namin. Madaldal kasi kami at gusto ay laging maingay. At doon ko lang nalaman na meron pala siyang third eye. Umiiyak siya habang mahinang nagsasalita na kanina pa daw siya merong nakikitang lalaking nakaputi na nagbabantay sa amin sa may dagat. Lalaki daw ito na nakaputi. Hindi niya daw kilala. At pag tinitingnan niya ay bigla na lang daw itong naglalaho na parang bula. Nagtakbuhan kami noon dahil natakot kami sa sinabi niya. Ang iingay pa namin na nagsisigawan pagdating namin sa bahay. Nagulat pa noon ang mga magulang namin habang tinatanong kami kung ano ang nangyari. Eto po kasing si Tim nananakot. May nakita daw siyang lalaki na nakaputi. Nako, baka naman taga dito lang yun. Wala namang ginawa sa inyo. Ayos lang ba kayo? Wala naman po kaso kita ni Tim na naglaho na lang daw na parang bula. Ayan naman kasi, gala kasi kayo ng gala. Baka pinagtitripan na kayo ng multo. Pabirong wika ni Papa. Si Tim kasi ay may third eye. Siguro ay multo nga talaga yung nakita niya. Wika ni Tia habang pinupunasan ng luha ni Tim. Kinagabihan nun, habang naghahapunan ay naungkat na naman ang third eye ni Tim. Tinanong namin siya kung paano siya nagkaroon ng third eye. At lagi ba siyang nakakakita? Anong itsura ng mga nakikita niya? Sunod-sunod naming tanong. Hindi ko alam, basta bigla na lang ako nakakakita. Pero hindi naman lagi. May pagkakataon lang. Kapag sobra yung pagod, kapag stress, pag minsan na malungkot ako, ganun. Kaya iniiwasan kong maramdaman yung mga ganun. Pero mahirap talagang iwasan. Hindi pa ako sanay. Kaya nga kanina umiiyak ako eh. Anong itsura nung nakita mo kanina? May mukha ba siya? Hindi ko nga maaninag, ang kulit mo naman eh. Basta lalaki na nakakulay puti. Parang nakabaro nga yun eh. Ang cool naman yan. Parang gusto ko ding magkaroon ng third eye. Akala mo ba madali? Ang hirap kaya, may bigla-bigla na lang sumusulpot na multo sa harap mo. Tapos duguan pa. O siya, tama na yung usapan ninyo ng multo-multo na yan. Magdasal ka para hindi ka na makakita. Wika ni Mama. Nasa balkonahe kaming magpipinsa noon. Nag-uusap lang kami. Kwentuhan at ang mga magulang naman namin ay nasa sala at nanonood ng TV. Nang bigla-bigla na lang sumubsob itong si Tim. Takot na takot at parang meron siyang ayaw makita. Ay naku Tim, ayan ka na naman. Sabi ni Mama mag-pray ka para wala na magpakita sa iyo ng multo. Andyan siya. Andyan yung lalaki na nakaputi. Lumingali nga kami noon, pero wala naman kaming makita. Ayan siya. Ayan siya sa likod mo, Alexi. At nang lumingon ako sa likod ko, ay napasigaw ako. May lalaki nga sa likod ko. Nagsigawan na kami at dali-daling pinuntahan sila Mama sa sala. Mama,
Andito yung lalaki. Nakita ko siya. Nakita ko rin siya. Sabi ko habang umiiyak. Lumabas si Papa noon sa balkonahe para tingnan. Pero wala naman siyang nakita doon. Ayan, kakamulto nyo. Pati kayo nakakakita na din. Magsitulog na kayo. Pati kami tinatakot nyo na eh. Hindi ako makatulog noon dahil sa takot. Hindi ko alam kung nakita din ba yon ng mga pinsan kong si Laika at Queenie. O kami lang ni Tim ang nakakita. Naiihi pa ako nung gabi na yon pero natatakot akong pumunta ng banyo. Pero pinilit ko na lang makapunta sa CR para makaihi. Pagpasok ko ng pinto, nagulat ako dahil andun si Queenie at Laika. Bakit gising pa kayo? Tanong ko sa dalawa. Tara, sumama ka sa amin. May ipapakita kami sa'yo. Sinundan ko sila at tumago sila sa likod ng sofa. Doon ay parang may sinisilip ang mga ito. Inutusan nila akong tumingin ako sa may balkonahe. Nagulat ako dahil tinuro nila sa akin ang imahe ng isang lalaking nakaputi. Kung gayon ay nakikita din siya ng dalawa. Nagpapakita siya sa ating lahat. Sino kaya ang multo na yan? Hindi kaya siya ang dating may-ari ng bahay na to? Malabo yan. Kasi pinagawa itong bahay. Hindi naman ito binili ng Tita Linda. Nang maya-maya ay ginulat kami ni Tim. Anong ginagawa niyo dyan? Bakit kayo nagtatago? Tinitingnan namin yung lalaking nakaputi. Andun pa din siya sa may balkonahe. Sa tingin mo, Tim, mabait kaya siya? Hindi ko kasi maaninag ang mukha niya, kaya hindi ko masabi. Gusto niyo bang ilapitan natin? Tapos kausapin na natin siya? Ang tatapang niyo naman. Paano kung saktan kayo niyan? Itatanong lang naman natin kung bakit siya nagpapakita sa atin eh. Nagtatalo pa kami noon kung kakausapin ba namin o hindi. Parang mas nauna yung takot ko. Kaya hindi ako pumayag sa gusto ni Tim. Dahan-dahan silang lumapit. Samantalang ako ay andun lang sa likod ng sofa at sinisilip lang sila. At nung halos malapit na sila ay tumakbo na din ako para samahan sila. Sasama ka din pala, ang dami mo pang sinasabi. Wika ni Tim. Ilang di pa lang ang pagitan namin sa lalaking nakaputi at nang tanungin ni Tim kung sino siya at kung anong rason bakit siya nagpapakita sa amin, ay agad naman itong humarap ng dahan-dahan. Unang beses kong makakita ng multo sa malapitan. Maputla ang mukha niya. May konting mga dugo-dugo. Para talagang bangkay ang itsura. Hindi ko alam kung bakit. Hindi kami ganun natakot sa kanya. Hindi siya nagsasalita. Ilang minuto din kaming ganun hanggang sa tuluyan itong naglaho. Yun lang. Hindi niya din tayo sinagot. Wika ni Tim. Ang mahalaga hindi siya masamang multo. Hindi niya tayo sinaktan at tinakot. Tsaka hindi ako nakaramdam ng kung ano nung humarap siya sa atin. Parehas tayo. Parang pakiramdam ko pag nagpakita siya ulit, hindi na ako kakabahan o matatakot. Nag-iisip kami noon kung bakit. Pero wala. Hindi namin alam kung ano ang isasagot sa mga tanong namin. Kinabukasan ay nakwento namin yun sa mga magulang namin at nagtaka sila.
Tinanong nila kung lahat na daw ba kaming magpipinsan ay may mga third eye na. Ang sagot namin ay siguro. Sa sala habang nagtitingin lang kami ng mga lumang larawan, ay napukaw ang atensyon ko at nalaman ko na ang sagot sa mga tanong namin. Agad ko yung pinakita sa kanila. Namangha din sila at nasabing, kaya pala. Tinanong ko kay mama at pinakita ko sa kanya ang larawan. Yan ba? Siya ang Tio Rolando ninyo. Siya ang unang asawa ng Tia Linda ninyo na namatay. Yun na lang ang kaisa-isang litrato ni Rolando. Yan din ang suot niya noong namatay siya. Hindi nyo na kasi naabutan yan dahil mga bata pa kayo noon. Pero mabait yan si Rolando. Sayang nga lang at namatay siya kaagad. Siguro ay masaya sila ni Linda na nakabuo ng pamilya at nagkaanak. Kaso ganun talaga ang buhay. At maalala ko nga pala, that anniversary nga niya pala ngayon. At noon ay nalaman namin na si Tio Rolando pala ang lalaking nakaputi na nagpapakita sa aming magpipinsan. Kaya pala hindi na kami nakakaramdam ng takot sa kanya ay dahil siya pala ang dating asawa ng Tita Linda. Nakakalungkot ang sinapit niya. Kaya siguro siya nagpakita sa amin ay para maalaya namin siya ng kandila at dasal. Dahil yun nga ang death anniversary niya. Kaya yung mga oras na yon, nagsimula kaming magsinday ng kandila at sama-samang nagdasal para sa ikakapayapa ng kanyang kaluluwa. Siguro din ay baka naiisip niya na kung nagkaanak lang siguro sila ni Tita Linda, ay siguro kaedad na din namin ang mga anak nila. Masaya kami na kahit papaano ay nakakita kami ng multo. Multo ng Tito Rolando. At buong pag-aakala namin ay nabuksan na din ang third eye namin. Pero buti na lang hindi. Si Tim pa din ang may third eye.